Oras, alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Huwebes, ika-11 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso Mark Makalalad. Markado! Bilang namang nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao, nitong Lunes patuloy na nadaragdagan. Sa tala ng Office of Civil Defense o OCD hanggang kagabi umakyat na sa 47 ang bilang ng mga nasawi. Mas mababa yan sa datos mula sa Bureau of Fire Protection o BFP na umabot na ng 53 ang mga casualty bagaman patuloy pa itong sinasilalim sa validation. Naitala mga nasawi mula sa Regions 11 at 12 habang may 7 pang patuloy na pinaghahanap. Markado! Pangulong Bongbong Marcos binisita ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Personal na inalam ng Pangulo ang kalagayan ng mga nasalanta ng malakas na lindol. Binigyan sila ng gobyerno ng 5,000 pisong tulong pinansyal at kabilang sa mga binisita ni Pangulong Marcos sa Jensa ng mga ospital sa lungsod para tiyakin na nasa maayos na kalagayan ng mga tauhan at mga pasyente. Markado! Vice President Sara Duterte binisita ang ilang mga namatayan at biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa pinuntahan ni VP Sara ang burol ng mag-asawang namatay sa lindol sa Malapatan, Sarangani. Sa mga litratong ibinahagi ng tanggapan ng Vice President, makikita ang pakikipagsimpatya at pagdarasal ng Vice Presidente kasama ang mga naulila. Nasawi ang mag-asawa matapos mag-collapse ang tinatayo nilang lupa na malapit lamang sa Pampang kung saan tinangay sila ng tubig at nalunod. Markado! Ilang kongresista magtutungo ng General Santos City at Sarangani Province ngayong araw. Panguna naman ito ni na House Speaker Faustino D. III para personal na masilayan ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol. Batay sa biso makikipagkita si Speaker D sa mga national at local government officials at mamamahagi ng mga tulong sa mga epektadong komunidad. Wala na sinabi ni House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na tutungo sa Mindanao ang liderato ng Kamara para makita ang sitwasyon at mabatid kung sino ang nararapat na pondong ilalaan para sa mga nasalanta at sa rehabilitasyon. Markado! Serbisyo ng kuryente sa malaking bilang ng mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani at South Cotabato na ibalik na. Ayon sa Department of Energy DOE, nasa 61.81% ng mga lugar na nawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Sarangani at South Cotabato ang naibalik na hanggang kagabi. Habang nagpapatuloy naman ang restoration effort sa mga lugar na pinapatakbo ng South Cotabato 2 Electric Cooperative, tuloy-tuloy din ang pagmumonitor ng DOE sa mga panunumbalik ng kuryente sa iba pang mga apektadong lugar at ang pakikipag-ugnayan sa energy sector stakeholders. Markado! Price freeze sa LPG at kerosene sa ilang lugar sa Mindanao, pinairal na. Kasunod dyan, ang pagdedeklara ng state of calamity ng ilang lugar sa rehiyon bunsod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon sa Department of Energy, epektibo ang price freeze sa LPG at kerosene sa bayan ng Glan sa Sarangani at sa General Santos City sa South Cotabato.
Pairalin din ang price freeze sa Glan Sarangani simula June 9 hanggang June 24, habang June 9 hanggang June 23 naman sa General Santos City, South Cotabato. Markado! Mga empleyado ng Senado, dapat sumunod sa mga ipinag-uutos ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Yan naman ang iginit ni Senator Panfilo Lacson sa gitna ng pagpipilit ni Senator Alan Cayetano na siya pa rin ang Senate President at dapat sundin ng mga empleyado. Pero paglilinaw ni Lacson, si Gatchalian na ang kinikilala ng Malacanang, ng Kamara, ng Civil Service Commission at maging Integrated Bar of the Philippines batay sa boto ng bagong majority bloc. Dahil dito sinabi ni Lacson na wala nang dapat ikabahala ang mga Senate employee sa pagsunod kay Gatchalian. Markado! Kaugnay niyan, payroll ng mga empleyado ng Senado pinirmahan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Patunay ito na kay Gatchalian ang tinatawag na administrative control ng mataas na kapulungan. Maliban sa payroll, inaprobahan din niya ang promotion ng ilang Senate employees. Bago ito, tinanggihan ni Gatchalian ang mungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na silang dalawa ni Gatchalian ang maging signatories sa lahat ng dokumento para sa operasyon ng Senado at ng impeachment court. Markado! Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, nilinaw na manatiling work from home ang mga empleyado ng Senado ngayong araw. Ginawa ni Gatchalian ang paglilinaw matapos unang maglabas ng memo si Senador Alan Peter Cayetano na nagsasaad na 8 a.m. hanggang 5 p.m. ang pasok ng Senate employees ngayong araw. Sa memo ni Gatchalian, muling binanggit na bahagi iyon ng pag-iingat mula sa natanggap na intelligence information sa NBI ukol sa potensyal na banta sa seguridad ng gusali. Sa Zoom interview kay Gatchalian, nilinaw na hindi naka-lockdown ng Senado kundi naka-heightened security lamang. Markado! Banta naman sa seguridad sa Senado, posibleng may koneksyon sa 18 ex-bodyguards ng dating Congressman Zaldico. Yan ang sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian base na rin sa ipinarating na impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag. Pero paglilinaw, tila hindi naman ang mismong 18 witnesses ang manggugulo kundi maaring may connection lamang sa kanila. Ang impormasyon mula sa NBI ang dahilan ng paghingi nila ng dagdag seguridad mula sa PNP at pagdedeklara ng work from home sa kanilang mga empleyado. Markado! NBI, may tinukoy naman na individual na maaring nasa likod ng hinihinalang banta sa seguridad ng Senado. Itong sinabi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, bagaman tumanggi na siyang pangalanan ang mga iyon. Ayon kay Gatchalian, may nagpapatuloy na pakikipag-ugnay ng Senate Sergeant at Arms sa intelligence units ng PNP, AFP at sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ukol dito, siya ang prioridadaan niya nila ang kaligtasan ng lahat ng senador, empleyado at institusyon kaya isinilalim ang Senado sa mahigpit na alerto. Markado! Samantala, NCRPO walang natatanggap na banta sa seguridad ng Senado para sa pagunita ng Araw ng Kalayaan bukas, araw ng Biyernes. Ito ang paglilinaw ni Police Major Hazel Azilo, tagapagsalita ng NCRPO sa kabila ng umunoy threat o banta sa Senado. Pero kailanman sinabi ni Major Azilo na nakahanda ang kanilang hanay para magbantay at iyakin ang seguridad at kayusan ng pagunita ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Anya magpapakalat ang NCRPO ng mahigit 8,000 mga tauhan sa Metro Manila para sa nasabing okasyon. Markado! Ilang business group nanawagan na rin sa Senado na tuldukan na ang pagtatalo sa liderato. Hindi kasi maganda yan para sa sa pamumuhunan sa bansa saka sa sa business climate. Ayon sa Management Association of the Philippines, buwan pa lang ng Mayo nang umpisa silang manawagan sa Senado. Naniniwala si Donald din, Pangulo ng grupo, na may epekto ang bangayan sa Senado sa mga negosyo na nagbabalak sanang mamuhunan sa bansa. Dahil andyan sa nangyayaring gulo sa mataas na kapulungan, maring inisip ng ilang mga negosyante na hindi magandang mamuhunan sa Pilipinas. Markado! Samantala, magsisilbing presiding officer ng Senate Impeachment Court, hindi pa napagdedesisyonan ng majority block ng Senado. Yan ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kaugnay sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte umpisa sa July 6. Sa mga naunang panayam, sinabi ni Gatchalian na siya ang magpapapreside sa impeachment trial bilang designated na acting Senate President.
Pero sa inamyendahang impeachment rules, nakasaad na maaari ng pagbotohan ng gagawing presiding officer sa impeachment trial. Markado! Paggawad naman ng hatol ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, hindi maapektuhan ng konwokasyong quorum sa Senado. Pulawanag ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Susundin nila ang sinasaad ng 1987 Constitution na 16 ang conviction threshold o boto para sa paggawad ng hatol na guilty kahit ilan pa ang senador na sisipot at lalahok sa impeachment trial. Tinukoy ang nakasaad sa Article 11 Section 3, Paragraph 6 ng konstitusyon na nagsasaad na walang makokonvict sa impeachment trial nang walang boto ng 2/3 ng 24 na mga senador na katumbas ng 16 na boto. Markado! Vice President Sara Duterte, ipinasakamay na sa kanyang mga abogado ang kapalaran sa impeachment trial. Ay kay VP Sara, nasa kapasyanan ng kanyang mga abogado ang mga paghanda sa paglilitis. Bilang kliyente, sunod lamang umano siya sa anumang sasabihin ng kanyang mga tagapagtanggol. Pero bilin umano niya sa kanyang defense team, pili ng pinakamadali, pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng depensa. Markado! At Iloilo First District Representative Janet Garin naghain ng reklamo sa Department of Justice laban sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Reklamong cyber libel at perjury ang sinampa ni Garin laban sa 18 dating bodyguards ni Ko at kay Atty. Levi Baligod matapos siyang akusahan at tumanggap din ng mali-malitang pera. Hindi kasi Garin nalayo ng alegasyon na sirain siya at pigilan ang kanyang pagtupad sa tungkulin bilang kinatawan sa 20th Congress. Dagdag pa ng mambabatas, kilala niya si dating Representative Mike Defensor at Atty. Baligod dahil sa politika pero hindi ang 18 Maleta Boys. Markado! At dating Congressman Mike Defensor no show sa pagpapatawag ng NBI. Tanging kanya abogado si Atty. Ferdinand Topacio ang nagtungo sa NBI upang alamin kung may investigasyon para sa posibleng kasong kriminal laban sa kanyang kliyente. Ang kay Topacio, mas mainam kung isasampa na lamang ng NBI ang kaso upang masagot ang mga alegasyon sa tamang proseso. Basaan niya sa pinadalang sabpina ng NBI, may kinalaman sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ang pagpapatawag kay Defensor. Markado! Mga kapuso, yan pong unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Labanan ng fake news dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, the CMMA for Best News Commentary goes to Melo Del Prado sa Super Radio DZBB 594 kHz GMA Network. Melo Del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation ang Double Wang sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po! Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo mga kapuso at kabarangay.
Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nobilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso! Ako po si Joel Reyes Ubel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo ng Super Balita sa Umaga Nationwide at ang malalimang paghimay sa issue ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Mga kapuso, nag-umpisa na sa namamahagi ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City at Sarangani. Sa nais magpaabot ng donasyon, mas mainam na cash donations ang inyong ibigay para mas mapadali ang pagbibigay ng tulong. Bisitahin ang Facebook page ng GMA Kapuso Foundation para sa detalye ng bank accounts at social media online donation platforms. Kung magbibigay naman kayo ng material donations, dapat hindi pa expired at kailangang 6 months pataas ang expiration date ng inyong ibibigay na item. Narito po ang pwedeng tanggapin: bigas, noodles, canned goods, tubig, kape, asukal, hygiene kits, bagong banig, bagong kumot, bagong damit at bagong tsinelas. Pakiusap lamang po sa mga magdodonate, hindi po kami tumatanggap ng mga gamit o mga gamit na at lumang damit at items. Ang GMA Kapuso Foundation ay bukas para sa tanggapan ng inyong donasyon 9 a.m. hanggang 5 p.m. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa 2nd floor Kapuso Center, Summer Avenue Corner, GMA Network Drive, South Triangle, Quezon City. Maaari ding dalhin ang inyong donasyon sa GMA Kapuso Foundation Warehouse sa number 366 GMA Compound, Tandang Sora Avenue, Barangay Kulya, Tandang Sora, Quezon City. Sarado naman po ang aming mga tanggapan ngayong Biyernes dahil holiday para sa Philippine Independence Day. Magbubukas sa Sabado 9 a.m. hanggang 5 p.m. ang GMA Kapuso Foundation. Markado. Salamat po mga kapuso. At tanggap muna tayo ng balita sa labas ng himpilan. Senador Robin Padilla dumalaw sa burol ng Ateneo Student Athlete na si Rene Baterbonia sa Quezon City. Alamin natin ang buong detalye. At nagpaunlak ba ng panayam si Senador Robin Padilla? Alamin natin mula kay Luisito Santos, LA. Markado, dumalaw nga si Senator Robin Padilla dito sa burol ng namatay na Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia. Alas 12:44 na madaling araw kanina nang magtungo si Padilla dito nga sa isang memorial chapel sa Quezon City kung saan na nakaburol itong si Baterbonia. Markado, nagpaunlak naman ng panayam si Senator Padilla. Kanya nga binanggit na nag-aay na siya ng resolution sa Senado upang kagad na maimbestigahan kung ano ba talaga ito nga nangyari sa pagkamatay ng estudyante. Dagdag pa ng Senado na saan ay madesisyon na ng Senado kung sino ang upo na sa chairmanship ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na dating pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito raw kasi yung komite na siyang magsasagawa ng pagdinig dito nga sa inihain niyang resolusyon. Kasabay naman ito ay nagpaabot na rin ng tulong ang senador sa pamilya ng namatay na atleta. Samantala,
tumanggi namang magbigay ng impormasyon si Padilla sa kinaroroonan ng kanyang kasamahan na si Senator Ronald Bato de la Rosa nang tanongin naman sa ambush interview kung may nalalaman ba ito o impormasyon sa kinaroroonan ng senador. Sinabi ni Senator Padilla na kung alam man daw niya kung nasan si Senator Bato ay hindi pa rin daw niya ito sasabihin. Samantala, tumagal naman ng halos 2 oras ang senador sa pagdalo nga dito sa Memorial Chapel bago nga umalis bandang alas 2:40 ngayong madaling araw. Ako, Silvestre Santos ang GMA Super Radio DCWB. Balitang totoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat LA para sa balitang totoo. Ayan, at mga kapuso, huwag pong kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lang Super Radio DCWB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter, at sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search na lamang Super Radio DCWB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At salamat din sa mga nakikinig sa atin. Nandyan sina Zaire Aloyra, Sheroke, at Antonina Fangon, Joy Ann Montilla, Navajo Carmel D. Pagbati rin ka na Hernie Esteban, nanonood mula dyan sa Iligan. At ito, BFP Nueva Ecija at PNP Public Information Office. Pagbati rin ng happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanang kaarawan kay Ate Kat Lapore na nandyan sa Cebu. And pagbati ng happy birthday at sa iba pang mga kapuso natin. Markado. Balik po tayo sa balitaan. Oras po natin, 21 minuto, makalipas siyang alas 3. Student athlete ng Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonia na matay sa pagkalunod. Kinumpirma ng Aurora Police Director na si Colonel Percival Pineda batay sa medical legal report sa isang video press conference sa Camp Crame kahapon. Wala pa namang official report na natatanggap ang Aurora Police sa kasamang namatay na si Baterbonia na si Divine Adidi. Samantala, pinabulaan na naman ni Colonel Pineda na may nakuhang pabigat sa mga paa ng nasawi at may nakitang mga pasa sa kanilang katawan. Ayon na rin umano sa resort owner at mga lifeguard sa resort. Markado. Inani Ateneo student athlete Rene Baterbonia hindi kontento sa paliwanag kaugnay sa pagkamatay ng kanyang anak. Hanggang kahapon sinabi ni Ginang Rovelyn Baterbonia na hindi niya pa matanggap na aksidente ang nangyari sa kanyang anak. Punistyon ni Ginang Rovelyn ang kawalan ng emergency rescuer ng grupo, gayong delikado ang ipinagagawa sa kanila. So hindi pa masabi ni Ginang Baterbonia kung naniniwala siyang may foul play sa pagkamatay ng kanyang anak. Markado. Pamilya naman ng Ateneo student athlete na si Divine Adili hiniling na ma-autopsy muna ang bangkay bago iuwi ng Nigeria. Sa ipinabas na pahayag ng Nigerian Embassy sa Manila na isa umano ng pamilya na ma-autopsy muna ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay bago pa man pag-usapan ang pag-uwi ng kanyang mga labi sa Nigeria. Pinalam din ng embahada na ibinigay nila ang lahat ng kinakailangan tulong sa pamilya kaugnay ng malungkot na insidente. Si Adili kasamang isa pang rookie student athlete na si Rene Baterbonia ay nasawi matapos malunod habang dumadalo sa team building sa isang beach resort sa Dipaculao, Aurora. Markado. Sa ibang mga balita, Department of Agriculture ay narekomenda ang pagpapalawig ng umiiral na 50 pesos price cap sa imported na bigas. Sinabi ng Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi. Kasunod ng sinagawa ng inspeksyon kasama ang TTI sa Guadalupe Public Market sa Makati City kahapon. Pero kadilinaw ni Angsi na dadaan pa ang kanilang rekomendasyon sa National Price Coordinating Council na siyang magbibigay ng opisyal na rekomendasyon sa Pangulo. Sa kanang inspeksyon na obserbahan na sumusunod naman umano ang mga rice retailer sa Guadalupe Public Market sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Markado. Department of Foreign Affairs o DFA naghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Ginawa ng DFA matapos kumpirmahin ng National Task Force for the West Philippine Sea ang impormasyon mula kay AFP o mula sa AFP na may isang floating structure sa Baho de Masinloc. Bukod sa diplomatic protest, nagsasagawa na rin ng iba pang kaukulang diplomatic action hinggil dito ang DFA. Matanaon na ng sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na sa tulong ng aerial monitoring ng ilang ahensya na kumpirma ang 6x6 meter floating structure na isa umanong antena sa Baho de Masinloc. Markado. Samantala, special elections para sa pagkakongresista ng ika-4 na distrito ng Cavite itinakda ng COMELEC sa August 29. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, magpapalabas na sila ng calendar of activities tulad ng petsa ng pagsisimula ng filing of candidacy, campaign period, gun ban at iba pang mahalagang aktibidad sa special elections.
Humingi rin ng tulong ang poll body sa executive branch para sa kakailanganing 191 million pesos na pondo para sa nasabing halalan. Nabakante ang posisyon ng pagkakongresista matapos patalsikin ng House of Representatives si Francisco Kiko Barsaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member. Markado! Samantala, dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, dinala na sa New Bilibid Prison. Si Dumlao, aktibong pulis noon, ay tinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si J.A. Kju sa loob mismo ng Camp Crame sa Quezon City. Ayon kay Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., dumaan sa regular na proseso si Dumlao. Saan madali muna ng 5 araw sa quarantine cell si Dumlao para sa medical observation period bago siya ilipat sa regular cell o piitan. Markado! At mga hakbang ng gobyerno para mapataas ang bilang ng mga may trabaho magpapatuloy. Yan ang tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kabila ng pagtaas ng employment rate nitong nakalipas na Abril kumpara nung Marso. Ang kaso hindi pa rin tumitigil ang pamahalaan sa pagkikayat ng mga mamumuhunan para makalikha ng dekalidad na trabaho. Nandigan ang palasyo ng positibong datos na employment ay sumasalamin sa pagsisikap ng gobyerno na makatulong na mabigyan ng oportunidad ang mga Filipino. Markado! At 15 babae na ibinubugaw sa isang resort sa Laguna nasagip. Sa ganamang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, 2 tumatayong bugaw na mga babae ang naaresto. Ayon kay Jun De Castro, Regional Director ng NBI Calabarzon, 8 ang minor de edad sa mga babaeng ibubugaw. Sana at ang sarito ay kapatid pa mismo ng bugaw. Na-inquest na ang 2 bugaw at sinampahan na rin ng reklamong qualified trafficking na walang piyansa. Markado! At Indian Filipino National na nakahit and run sa isang tauhan ng PNP HPG sa South Luzon Expressway sumuko na. Ang kay HPG Director of Brigadier General Romel Bantangan, pinaliwanag ng 21 taong gulang na driver ng SUV na natakot at nataranta siya kaya iniwan ang kanyang nabanggang pulis. Humingi rin ng paumanhin ng driver sa biktimang si Patrolman Jeric Ayaay na nagtamo ng minor injury. Pero ayon kay Bantangan, tuloy ang pagsasampa ng reklamong abandonment of one's victim, reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property sa nakasagasang motorista. Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawalan. Tabayanan ha? Susunod na programa, Umaga na Balita na kasama si Mau de la Cruz. Dito sa DCWB walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Oras, 27 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw.